Nagkaroon ng hearing ang Quadcom ng House of Representatives. And ang dinidinig dito ay a multitude of issues, POGOs, um, ERG-WAR, EJKs. Okay? So, doon sa issue ng DW o yung war, kasi medyo problematic dun sa ibang mga platforms yung yung mga certain words. So pasensya na kayo if we have to do a workaround on it. So the first was on the wars. At mayroon, at narinig na natin, and in fact, kahapon nung tayo ay nag-live, pinag-usapan natin na mayroong 2 o 3 na mga persons deprived of liberty na nilabas sa Davao Penal Colony, dinala muna sa Baguio, tapos dinala sa Metro Manila. Okay, what is Quadcom? Quadcom is the 4 committees of Congress na dinidinig ang mga issues such as, but not limited to, yung DW, yung EJK, related siya doon, at saka yung POGOs. Okay? So, magandang gabi sa lahat po ng bumabati. So, okay. So, let's start with that first issue kasi yun yung earlier part of the hearing. So, dun sa hearing, may 2 pong mga PDL na umapir. Katulad din po ng pagsasaksi ni Jimmy Guban, itong 2 PDL na ito ay dinala at tumestigo na di umano'y sila ay napag-utusan o inoferan na mag-unalive ng ilang mga tao in exchange for their liberty at saka pera. So, supposedly, ginawa daw nila sa 2 o 3 tao at itong mga taong ito ay mga PDL din na of Chinese ethnicity or Chinese. Ginawa po nila ang karumal-dumal na krimen sa loob ng isang selda. Tinakpan daw nila ang mga rehas ng malong at ginawa yung krimen. Matapos nun, pinasole or pinahagis yung mga implements na ginamit nila at pinusasan sila. Noong sila po ay papunta na doon sa kwarto kung saan po sila iimbestigahan, quote-unquote, may tumawag di umano o may narinig sila o nakita nila si Superintendent Padilla na sumusundo sa kanila. May pinindot siya sa telepono niya at di umano narinig ng isang PDL na may nagsabing, ano ba yan? Double check para precise tayo. May nagsabing may pag-good job pa eh. Congratulations Superintendent Padilla, job well done. Pero sabi niya, yung ginawa daw dun sa grabe daw yung ginawa dun sa mga tao. Binanggit yung word na dinuguan or duguan. Okay? Job well done. Yes, I saw that. All right. So, sabi ng PDL, na-recognize daw niya yung boses. At sabi niya, ito ay si FPRD. Okay. Ang bad acting pa. Sabi ni Congressman Barbers, teka, seryoso yung sinabi mong yan. Teka muna, seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Pwede bang ulitin mo yung sinabi mo? Siyempre for emphasis. Bakit kailangan i-emphasize ni Congressman Barbers yung sinabi ng PDL na yon? Partikular na dun sa kung saan ina-identify niya ang dating Pangulo. Dahil walang nag-react.
nung binabasa niya ang statement niya, tila bored yata lahat ng mga tao at kahit yung mga kongresista ni hindi yung na miyembro ng Quad ay tila hindi gano'n kainteresado. Tinitignan ko yung pagpan ng camera at nakita natin na hindi masyado sila ngang nagre-react. Si Congressman Barbers lang po ang nagsabing, "Teka muna." Sabi ni Chechi De Frecci, thank you very much for the gifts. Sabi niya, pwede na mag-artista si Congressman Barbers. Ako ang tingin ko, kailangan pa niya mag-seminar, mag-workshop pa. Kulang yung acting skills eh. Parang kumbaga, kwentong Barbers na. So, pinaulit pa niya, gano'n. Tapos parang tipong walang nagre-react ang mga tao. So, merong ibang mga kongresista, they conducted a further examination, nagtanong-tanong sila, nag-question sila. Yung ibang mga kongresista talaga dapat hindi na sila nagtanong. Gayunpaman, sige, mapasensya tayo. Skip na natin yung part na yon. Ang mahalaga ay, sabi ni Noy, marami pa nagsasabi na matalino ka at magaling kang lawyer, pero may lapses na kagaya ng nakalimutan ng hearing, as if naman di sila tao para magkamali. Well, there are instances talaga that lawyers sometimes get their schedules mixed up. It might be human nature. It's possibly human nature. Minsan, failure of technology, it happens. Pero I think na, yun nga, ang sinasabi ng mga kongresista, well, he should take it, mga ganyan-ganyan. Ang sinasabi naman natin dito is sana, kung maaari, ay proportional. Kasi tinatanggap ng mga kongresista yung apology. Tinatanggap nila na may good faith naman o may error lang talaga siya. But they choose to punish him anyway. So parang, akala ko ba tinatanggap ang apology? So parang hindi consistent yung dalawang mga argumento na yon. Ito sabi ni Glorious Visitation, tingin ko dahil yon sa pagpapalabas ng WPS video, kaya si Attorney Glenn, watch out din. We have a different Congress now. Salamat kay Dudong. Thank you kay Kisses. Did I miss anybody else? Kay Ferds. Kay Saldi Condes at kay Ma'am Delms at kay Mim Shael. Ding Shop, thank you very much po. Alright. Sabi ni Zen Alonso, overnight si Attorney Harry? Well, yes. And I hope that he's in good health, no? Kasi nga, alam natin that he has problems with his sugar as well as with his cholesterol. He is actually what we call a brittle diabetic. Kailangan po siya nag-insulin shots. So, yun nga po. We hope na as he spends the night diyan sa Kongreso, that he remains in good health. Sabi ni Mel on the go, personalan na po ba ang laban na ngayon sa Kongreso? Gaganti sa isang tao sa teritoryo nila. Ano pa nga? But it's happened before, no? At ngayon, pinakita nila ang sa akin, for me my opinion was, hindi maganda ang dating na ginawa ni Congressman Fernandez kasi nagmumukhang pinaparusahan nila si Attorney Harry for things that he had said outside of Congress. At sinasabi nga po ng ating Korte Suprema na hindi naman po dapat balat sibuyas. Pero dahil it looked like a show of power because of what he said. Kung sana nag-stick na lang ang mga kongresista na hindi, ito po yung rule, ito yung ganyan, maiintindihan natin. Pero the moment na pinasok nila yung mga pagtatanggol ni Attorney Harry doon kina Doc Lorraine na mga kliyente naman niya at kay Eric, ano yun? Dali lang po. Ayan. Wala yata yung mga moderators ko. Thank you kay Dudong. Cute na name.
Sabi ni Sazi, sobra na oppression and suppression ng gobyernong ito. National Beverly, thank you very much po. Ay, si Mer nandito. Igorot Pride, thank you. Hi kay Your All Shop at kay Ding Shop. Sabi ni Mel, nagmukha tuloy silang cheap. Mas ano pa rin ako eh. Alam nyo, para sa akin, hindi tuloy bumenta at now-distract lahat ng mga tao dun sa kanilang big show na, oy, meron kami mga witnesses against the former president. Pero ang dating talaga ng mga witnesses na yon, masyadong, how do you call this? It taxes the imagination. Kumbaga, masyadong pilit. Tuloy, ang mas naging mahalagang storya ay yung storya ng pag-detain kay Attorney Harry. So medyo fail dito. Kung mayroon man po dito na talagang operation para idikit ang dating Pangulo natin sa mga so-called crimes na ganon, parang mega fail yata. Bukod pa dyan, hello, parang pinalalabas nila na ang mga krimen na ito ay nangyari August pa lang of 2016. Big sabihin, 3 buwan pa lang nakaupo ang ating Pangulo noon, ang dating Pangulo. At parang, bilis naman. Wala pa nga yung dinideclare na WOD nung time na yun di ba? Thank you kay Dudong, kay Jazz, kay Jazz uli. Okay. So muli para dun sa mga bagong dating na trolls, yung sinasabi ninyo, I thank you kay Merit, kay Igor at Pride, yung sinasabi ninyo na nagsisinungaling siya dun sa Kongreso, mali na po kayo. Tinanggap nga po ng mga kongresista yung kanyang apology at yung sinasabi niya na it was an honest mistake. So yung mga sinasabi ninyong pagsisinungaling and all of that, naku, basahin niyo naman yung Kongreso, sorry, yung pakinggan nyo ng maigi yung mga sinasabi ng mga kongresista. Sila na nga po yung nagsabi, o sige, tinatanggap na namin yan. Unfortunately, they want to follow the letter of the rule or the letter of the law. So sabi nila, di natin siya pwede pagbigyan kasi yung iba naman na ganito din ang ginawa, na-detain. And so, but because of the good faith, sandali lang po siya dinitain. At saka sabi ni MJLL, Roque Lying sa Senate, unang-una, wala po siya sa Senado. Nandun po siya sa Kongreso. So kung magtotrol na rin lang kayo, dapat mayroong precision kasi nagmumukha talaga na hanap buhay lang to, tapos kung ano na lang masabi, yung close na lang to the script, yung mga tipong pwede na yan. Mahiya naman kayo dun sa operator ninyo. Mahirap siyang nahirapan na nga siyang kunin yung kontrata na yan So, thank you kay Randomly. Pero, ano yung dapat natin dito, tingin natin dito? In the end, it is still all about term extensions and charter change. Bahagi pa rin po ito ng attempt na i-discredit si dating Pangulong Duterte at yung mga kaalyado niya. Bahagi ito ng pangangailangan nila na tanggalin yung mga hadlang sa kanilang mga plano. So if you look at it in the bigger scheme of things, medyo okay pa. Although, I feel really bad for Attorney Harry, but it's part of the discrediting, it's part of the parang punishing those people who help out the Dutertes, who are so influential that they could still rock the vote in 2025. Diba? Thank you kay Sergs Asnar. Sabi ni Evaristo, obvious naman yung operation nila, ayaw nang umalis sa pwesto. Thank you uli kay Sergs, kay Tabatsyayong at kay TJ29. Yung nagpadala dun sa G-App, thank you very much. Sabi ni Captain, nagalit sila na sinabihan sila ni Attorney Harry Roque na House of Tambalos doon. I forgot that he said that. Oo. But one should not be punished for that. Kasi hindi naman nakakaapekto
At unless aaminin ng Kongreso na naapektuhan ang kanilang reputasyon sa pagsasalita ng gano'n ni Attorney Harry. Thank you kay Jazz 2074. Dami. Thank you very much. Sabi ni Glorious Visitation, tindi ng galit nila kay Attorney Roque, hindi ito yung pag-attend niya sa hearing. Well, alam nga natin na ganito yan eh. What's the best thing we can do? Let's post messages of support for Attorney Harry. That we understand that this is a bigger issue. This is not simply an issue of whether or not he showed up. There are politics involved and it could possibly go deeper than that. So, simple messages like, we're with you, Attorney Harry. We stand with Attorney Harry. Nang sa gayon, hindi naman siya masyadong malungkot tungkol din sa mga pangyayari. Hindi ko sinasabing malungkot siya sa kanyang kalagayan kasi mas malaki ang possibility na malungkot siya sa kalagayan ng ating bayan. Sabi ni Bayon ML, protect Harry Roque and protect the people. Ngayon, mayroon pa pong isang nangyari at marami pong komento din ang lumalabas tungkol dito. Acquitted na po si Senator Jinggoy Estrada. So yung mga nagrereklamo na bakit convicted siya pero nasa labas, well, ngayon hindi na rin po siya talaga mapapasok sa kulungan dahil siya po ay acquitted on 1 count of direct bribery and 2 counts of indirect bribery. Ang daming nagsasabi or nagko-conjecture na ito po ay kabayaran. Ito po ay kanyang hiningi. If we're going to talk politics and wheeling and dealing, ng teorya ay hiningi po niya ito at ang kapalit ay ang kanyang loyalty sa current na administration. Tingin niyo ba malayong mangyari yon? Sabi ni Amheng, ang mga matatapang sa Congress at Senate, mga artista, di naman abogado, nakakaiyak. Sabi ni Leonie, para-paraan lang, gusto lang talaga nila mag-power trip. Pwede rin. Sige, galingan nyo pa dyan sa Kongreso, galit na ang taong bayan, galitin nyo pa kami, may araw ng paghuhusga. Ito, sabi ni Rexy J, kapansin-pansin talaga ang ginagawa ng Kong na iyon kay Attorney Harry matapos niyang isa-isahin ang lahat ng allegation sa kanya, pati na yung tungkol sa EA niya na nasa public record. That really sounded like a cheap shot. Totoo yan. Sabi ni Soy Soy, iba na talaga, magsipsip ka lang sa BBM tapos mga kaso ng mga convicted. Aray. Sabi, darating ang panahon mabubulok sa kulungan ang mga B. O nag-hashtag si Mim Shael, sabi niya, #stand for Attorney Harry Roque. So yun po ang request ko sa inyo ngayong araw na ito. Can we send, kahit mag-post lang po tayo ng mga messages of support kay Attorney Harry. Alam natin na a lot of these things na pinagdadaanan niya ay due in no small part to yung pagpoprotekta niya or pagsasalita niya sa maisog at ang kanyang pag-a-align at pagtutulong kay Inday Sara, kay VP Inday Sara at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Thank you kay Francis. Ano yung tungkol sa Afghan refugees? Sabi ni Miss Minchin. Miss Minchin, pinag-usapan po namin yan kahapon. But we'll give you the short answer ha. Yung Afghan refugees po ay matagal nang sinuggest yan at ni-recommend ni Ambassador to the US. Sino ating Ambassador to the US? Romualdez, Liberal Romualdez at ni DFA Secretary na aprubahan ng ating Pangulo. Ito po ay magpapapunta ng limited, pero hindi na sinasabi kung ilan, number of Afghan
former employees ng US nung nandun pa sila, nung naka-occupy sila sa Afghanistan. Makakapasok sila dito habang pinoprocess yung kanilang mga immigrant status visas doon sa US. Ayon kasi sa batas ng US, kailangan sa third country sila magpaprocess. Habang pinoproseso po yung kanilang mga visa at sinasubject to verification yung kanilang mga claims na sila ay empleyado o tumulong dun sa mga troops ng US noon sa Afghanistan, then tayo po ang napili nila na dito sila makapasok. Ngayon, ito yung mga concerns natin. Number 1, once they come in here, posibleng magkaroon sila ng tinatawag natin na refugee status. So, ano po yung hi kay Austrian Painter? So, ang refugee status, mayroong kayong rights. Kapag na may kinilala o pasok kayo dun sa elements ng refugee, thank you kay Gerald, hindi po kayo pwedeng i-repatriate from your country of origin. Thank you kay Sunsets. Or sa kahit anumang bansa kung saan mamimiligro sila at posibleng ma-violate ang kanilang, mataas ang posibilidad na ma-violate ang kanilang mga karapatan pantao. Thank you dun sa nagpadala ng heart, ha? Okay. So there's a possibility, halimbawa, na habang pinoproseso ng US ang kanilang mga permanent residency status, permanent residency visas, nandito sila ng matagal. Sabi ay ang magbabayad naman daw po ng lahat ng gastusin nila ay ang US. Thank you kay Sazi at kay Austrian Painter. Unfortunately, we don't know how long that is going to take at kung ano o saan sila ilalagay. Hiwalay pa po sila sa ating general population. Paano kung mag-commit sila ng mga krimen? Di naman natin sila pwedeng i-deport kasi bawal nga silang i-repatriate, ibalik sa kanilang country of origin. Hindi natin sila pwedeng i-render stateless. Yun ang nakalagay din. That's rule in international law. Hindi mo pwedeng gawing stateless ang isang tao. Now, let's say, yung kanilang bayan ay hindi na nag-i-exist. Kailangan mapadala sila sa isang bayan that's willing to grant them citizenship. O, paano yan? So, mayroong iba naman na nagre-raise ng mga issues of national security at dapat pinakikinggan din natin ito. Halimbawa, yung possibility of an increase in crime rate kung sila po ay mahahalo sa population natin, kung hindi sila nakalimita ang paggagalaw at ang kanilang location sa isang lugar lang. Okay. So, okay? So, yun po. It raises a lot of issues with us. Sabi ni Jiang Fi, can we refuse them? Well, not when we've entered into an agreement with the US. That agreement is binding, although it might be simply an executive agreement. Sabi ni Ortiz, Jules, same old dogs sitting in Congress with the new goons barking. Fridays are not really a normal hearing day. They all knew.